Hello, magandang umaga, magandang gabi po sa inyong lahat kung saan man po kayong sulok ng mundo. Ah, Ako po muli si Anthony. Magkakwentuhan lang po tayo. Kwento ko po kung paano po ba ako nakarating dito sa Canada at hanggang makuha ko yung aking buong pamilya. So, ako po ay isang skilled worker, machinist. Nag-aral po ako sa Don Bosco sa San Jose City, Nueva Ecija. Graduate po ako 1996 sa Don Bosco. So, pagkatapos ko pong graduate, nakapag-OJT po ako sa Honda Parts Manufacturing Corporation sa Laguna Technopark. Nakapagtrabaho po doon ng 3 taon hanggang 2000. Sa 1997 po nagsimula yun hanggang 2000. Then, by 2000 po, nabigyan po tayo ng pagkakataon na makapunta ng Japan. Isang agency sa Makati. So 3 years po 'yon. So from 2000 to 2003. Then after 2003, nung bumisita po tayo ulit sa Honda Parts, kinuha po ulit tayo ng mga dati nating amo doon at nakapagtrabaho po ulit ng 3 taon hanggang 2006. So, fast forward po, dahil nga po skilled worker tayo. So, last 2012 po, nag-apply ako via online sa not work abroad, yung website dito sa Canada na mag-send ka ng resume, then baka sakali. So, meron po sumagot sa resume ko. So, in-interview po kami. Unfortunately po, ang natanggap lang po ay yung kuya ko. So, naiwan po ulit ako sa Pinas. Sa Alberta po siya napunta. So, ang ginawa ko naman po noon, nag-apply po ako ng Saudi para magkaroon ng pagbabago yung application ko kung mag-apply ulit ako ng Canada. So, nung 20, nung nasa Saudi pa ako, siyempre naghahanap-hanap na ako ng mga ibang agency na pwedeng applyan. Send lang resume dito, send lang resume doon. So, nung nagbakasyon po ako galing Saudi ng 2017, meron pong isang agency na tumawag sa akin. So, pinuntahan ko po yun. Actually, hindi po yun yung original na agency dapat na pupuntahan ko eh. Yung unang agency na pinuntahan ko, hinanapan ako ng exit visa sa Saudi. So, hindi pa naman ako talaga finish contract doon dahil kumaga nagbakasyon lang ako, then nag-apply sa mga agency. So, hindi ko siya na puntahan. So, nagpunta ako ng Chartreuse sa may Pasig. Pasig sa Taguig. Taguig na yata yun. So, Taguig na. So, sa Chartreuse, pero ang pangalan ng agency nila na isang kumuha, parang sister company nila, yung Sierto Agencia. So, yun po yung agency na naalisan ko. So, shoutout sa Chartreuse or Sierto Agencia. So, legit naman po sila, nakapagpaalis ng Japan, Canada, may Europe din po sila. So, nakaalis nga po ako dito sa Pilipinas ng March 2019. So, March po 2019 dumating ako sa Quebec. Sa Val-d'Or, Quebec. So, ang company po namin doon ay Moro Industry, isang fabrication shop na structural. Gumagawa po kami ng mga structural equipment na nilalagay para sa or ginagamit sa mga mining industry.
So yun yung mga support sa gilid ng mga kuweba nila na hinuhukay. So kadalasan talaga mga mining company ang mga ginagawa namin. So from fast forward po 2019, si Mrs. naman po ay so do it yourself lang po to. Ginawa ko yung mga papeles ng pamilya ko kasi ang skilled workers sa Quebec ay pwedeng kuhanin ng pamilya. Magiging open work permit sila, yung asawa mo, tapos yung mga anak mo kung nasa edad pang mag-aaral, magiging student visa. So, inayos ko po yun last 2021 January, nakasunod po sa akin ng asawa ko sa Quebec. So dalawa po kami, so naiwan sa Pilipinas yung tatlo naming anak. Yung panganay po kasi namin na nag-aaral ng college, so tinatapos niya. Pero after ilang months, October of 2021, sumunod naman po ang dalawa kong anak na yung pangalawa at yung bunso. So ang naiwan lang po sa Pilipinas muna para tapusin ang kanyang nursing course sa college ay yung panganay ko. So makatwid, 2021 bali 4 na po kami rito ng October. Dumating ang asawa ko noong January 2021, then October 2021 dumating naman yung dalawang anak ko. So sumunod na po noon 2023 na po dumating yung panganay ko. As permanent resident landed visa siya. PR landed visa ng hawak niya kasi inayos ko na po yung PR niya. So hindi po kami na PR sa Quebec, hindi ko po inayos sa Quebec ang permanent residency namin. Lumipat po kami ng Ontario dito sa Alliston dahil po natanggap ako ng trabaho dito sa Honda Canada Manufacturing. So yun po yung isang naging malaking boost para siguro lumabas yung permanent resident namin. Kasi in-apply ko siya noong 2021 ng June. Yun yung nilabas na TR to PR pathway ng IRCC. So sinamantala ko po yun. Awa po ng Diyos, nabigyan kami ng PR nung pathway na yun. So 2023 ng August, lumabas ang aming PR. So bali 2 taon din siya tumakbo ng paghihintay. Maraming hiningi, maraming dokumento hiningi, yung police certificate sa Saudi, dahil nakapag-Saudi nga po ako, police certificate ng misis ko sa Singapore, dahil nakapag-Singapore naman siya. So yun po yung mga nangyari sa PR namin. So sa makatwid 2023, lumabas na po lahat ang aming PR. So October or September, dumating na rito yung aking panganay na anak. Pinakasal na namin siya sa Pilipinas para yung kanyang girlfriend maisama niya na rito para maging asawa niya na wala nang problema, maayos na. So sa makatwid, December of 2024, dumating na rin po yung aming manugang, yung asawa ng panganay ko rito. So ngayon naman, nandito kami sa Alliston. Awa ng Diyos, for 2022 kami nang lumipat dito, December 2022. And last year, December of 2025, sa tulong ng Panginoon at sa sipag at tiyaga din po namin, nakabili po kami ng sarili naming bahay dito sa Alliston, sa Ontario. Malapit lang po sa Honda, 10 minutes drive po or 15 minutes drive. So mas napakalaking bagay sa amin yun na malapit lang sa trabaho. Anytime gusto mo mag-overtime, pwede. So yun po ang istorya ng buhay ko rito, kung paano ako nakapunta rito. So tiyaga lang, matinding sakripisyo, at sa bandang huli naman po alam natin may matatanggap tayong grasya sa Panginoon. So kung meron po kayong gustong malaman, itanong,
kung paano yung nangyari at paanong ginawa ko sa pag-a-apply namin mula ng nag-apply ako ng permanent resident namin lahat at ngayon po ay inaayos naman namin ang aming citizenship. So may awa po ang Diyos ulit. Sana po ibigay naman sa amin ng grasyang ito ulit. At kung sino man po ang gustong magtanong at may katanungan sa pag-apply nila, malugod ko pong sasagutin. Kung may tutulong po ako na paanong paraan ang ginawa, anong mga dokumento kailangan, so mag-message lang po kayo sa baba, leave a comment para po sagutin ko kung ano yung mga katanungan ninyo. So muli po, maraming salamat. Please subscribe po sa channel ko para mas marami pa tayong pag-uusapan. And click the notification bell. Please share, like, and leave a comment. Maraming salamat po. And God bless to all. Maraming salamat po. Bye-bye.